Good day sa inyo mga katiktik. Meron tayo ditong Samsung A73 5G. Ayan po yung model number niya, A736B. So kita nyo naman mga katiktik ang model. So naka Google account po ito mga katiktik. Ayan o, naka-lock sa Google account. So ang gagawin natin is i-power off natin muna ang ating phone, kasi kailangan natin to mga katiktik para bago natin mabaklas yung likod, kasi need nating baklasin ang cover nito sa likod. Yan o, babaklasin lang natin yan mga katiktik, kasi itong unit na to is test point mga katiktik. Pwede sa ibang mga katiktik hindi po siya test point, pero kailangan po i-online. So masyadong mahal po ang bayad kapag via server ang remove mga katiktik sa Google account. Kaya gagawa natin ng paraan mga katiktik para medyo baka minus ng konti mga katiktik yung ating pag-remove sa FRP. So tatanggalin lang natin lahat ng tornilyo dito sa likod. At habang nagtatanggal tayo ng tornilyo mga katiktik, no, pwede ka na lang mag-subscribe dyan sa ating channel para isa ka na rin sa mga katiktik dyan. At syempre kailangan natin na i-like ang video kung sakaling natulungan kayo o nakuha kayo ng idea dito. So tanggalin muna natin mga tornilyo dito. At kapag natanggal na mga katiktik, kailangan naman natin, ito yung test point niya mga katiktik, gamit kayo ng tweezer, tanggalin nyo muna ang battery doon sa battery terminal connection. So ito yung test point mga katiktik, nakita nyo yung dalawang tuldok, yan yung gagamitan nyo ng tweezer. So pag inano mo yan mga katiktik, dapat naka-remove ang iyong battery para iwas aberya mga katiktik. So yun, i-open lang natin yung ating gamit para ma-remove ang ating Google account ng ating A73 5G. So open lang natin yung tool. Ayan, ito. Pupunta lang tayo dito sa Samsung na portion. Ayan, Samsung na tab. Tahan natin yung Samsung na tab. Yung mga matagal ng katiktik, alam na yan kung ano yung tool. At i-type natin dito mga katiktik yung A736B. Yan kung ano yung model number. Since dalawa yan mga katiktik, yung isa binary 6, hindi naman binary 6 yung hawak natin, kaya doon tayo sa unahan mga katiktik. Ayan, B. Ito yung pipiliin natin, yung nasa unahan. Bago natin i-click yung erase FRP, dapat meron na tayong dapat ma-connect na natin sa test point. So i-short lang yung dalawang point kanina yung sinasabi ko, at lalagyan mo lang ito ng USB data cable na nanggaling sa iyong laptop or PC. Ayan, so antayin natin na mag-connect or mag-detect sa ating PC. So hindi po siya nagde-detect mga katiktik. Kailangan po kasi dito mayroon tayong makita na Qualcomm. Yan sa may arrow na blue, dapat mayroong Qualcomm tayong makita. Hindi po siya nagde-detect, kaya napagdesisyonan ko na palitan muna ng USB Type-C data cable. Ayan, change cord tayo mga katiktik, baka may problema sa ibang port kaya hindi siya na-detect. So dito sa may kulay blue, kita nyo dapat may Qualcomm tayong makikita. So pag mayroon ng Qualcomm mga katiktik, ibalik nyo agad ang battery terminal, connect nyo agad. Ayan o, nakita nyo Qualcomm. Saka mo ngayon, pag na-connect mo na yung battery, saka mo ngayon pindutin ang erase FRP. Yan o, may Qualcomm na tayo dito mga katiktik. So saka mo ngayon pindutin ang erase FRP at hintayin mo na lang ito na matapos mga katiktik. May makita ka dito sa baba na erase FRP okay and rebooting okay. So dito yan o, yung kulay blue. Ayan, abangan mo dyan na mag-success na walang error mga katiktik. Yan, erasing FRP yung nakalagay dyan. At hintay-hintay lang tayo ng konti. Erasing FRP. So hintay lang ng konti mga katiktik, at kapag na-finish yan, siyempre kusa na pong pag na-finish yan mga katiktik, i-turn on nyo pala yung yung unit. Hindi pala yan tulad ng ibang unit na kusa na siyang mag-open or mag-reboot. Ayan, so yun o, nakalagay rebooting is okay. So okay na po mga katiktik. Ang gagawin nyo na lang is i-turn on natin tong natin unit. So yun, nagcha-charge na po siya mga katiktik. Ayan, 12% on lang natin. So pinipress ko yung likod mga katiktik kasi di po lumalapat ang kanyang pins doon sa flex. Ayan, nag-on na. So hintayin lang natin na mag-open, at kapag nag-open na,
kailangan lang natin yan i-set up. So next na lang yan, skip. No need na pong i-connect yan sa wifi kasi hindi na po hihingin ang kanyang Google account. May kamahalan din yan pero hindi katulad ng online mga katiktik na remove na medyo mataas talaga. So dito basta pasok lang sa version mga katiktik below binary 6 is kaya po nating ma-remove yan. Ayan, so antayin nyo na lang mga katiktik hanggang sa dulo, hanggang papasok yan sa home screen. Sundan nyo na lang at maraming salamat at sana nakakuha kayo dito ng idea no mga katiktik. Ayan, maraming thank you at hanggang sa susunod ko na video.